Itutuloy ko lang po yung maiksing series na ito na nung pong last year na pinasimulan ko. Last year pa yon, ha? Tutuloy ko lang nung December 29 po, kung yung pong mga naririto, naalala nyo, I took the opportunity to talk about money. And this year, dito pong buwang ito ng January, I presume na it's better to talk about money because it's the start of the year at gumagawa tayo marahil ng mga New Year's resolution. And I want you to consider making a resolution regarding finances, regarding possessions, regarding money. Because ang pera po, actually, wala pa pala ako sa akin notes. Dahil ayon po sa Panginoon at batay rin po ito sa karanasan, ang pera po ay merong powerful influence sa atin. Hindi ko po alam kung napapansin niyo ito, pero una sinabi ng Panginoon, ang pera po ay pwedeng maging master. You cannot serve both God and money. Yun ang sabi ni Jesus. Okay? Pansinin nyo, sabi ng Panginoon, you cannot serve both God and money. Ipinantay po ng Panginoon ang pera, mammon, possession sa Diyos. Na pwede yung tao sambahin niya ang pera. Okay? So, yan po ang sabi ng Panginoon. And it is also proven by experience na ang pera po ay pwedeng sambahin ng tao. By experience. In fact, meron po tayong saying, money makes the world go round. Sa Tagalog, ang pera po ang nagpapaikot sa mundo. Is that true? I think so. Totoo po, ang pera ay nagpapaikot ng tao. Halimbawa, money can arrange our schedule. Okay? Dati walang trabaho pag linggo, pero ngayon meron ng trabaho pag linggo. Kayo po, nagtatrabaho kayo, okay, ma-attend po kayo ng service every Sunday, bigla may trabaho pag linggo, binago yung schedule nyo ng inyong trabaho. O kaya yung schedule nyo first shift and then nangailangan ng tao sa second shift kasi mas maraming customer doon. So, binago ng pera ang schedule nyo. Okay? Okay, so by experience, ang pera po talaga, it's also true. Money moves people. Di ba? Yung mga tao, pag walang pera, hindi kumikilos, ang tamad-tamad. Magpakita ka ng pera dyan, tingnan mo, bibilis yung kilos nila. It makes the world go round. In fact, money can make people talk. No? Ayaw niyang sabihin yung katuna, ayaw niyang magsalita, pakita mo ng dollar yan. $100 lalo na. Okay? Magsasalita yan. Money really is powerful in a person's life. So, ang topic natin ngayon is possessing our possessions. Ang ibig ko sabihin dyan, paano natin matitiyak yung pera natin, yung possession natin, hindi tayo pinuposes. Okay? Hindi tayo na-influence ng pera natin, kundi tayo ang gumagamit ng ating kayamanan. No, ang pera natin, dapat tayo ang gumagamit ito, hindi tayo ginagamit ng pera. So, I want to talk about possessing our possession, not our possession possessing us. Now, kinuha ko po yung verse, yung pericope. Ganyan tawag sa mga gospels, yung mga kwento-kwento, yung mga pericopes yan. Now, dito po sa teaching ni Jesus, dito po sa passage na ito, ay ito pong nangyaring ito, ang teaching po ni Jesus about money was triggered by an incident. I will just first give you the principle and then we will apply it to the principle of money. No? Okay, pero allow me to give you the principle of this incident, of this pericope. No? So ang teaching po ni Jesus ay dito ay na-trigger po ito by an incident. No? Inanyayahan po ang Panginoon ng isang Pariseo na mag-dinner sa kanyang bahay. So, nung pumunta po ang Panginoon doon, na-shock po itong Pariseyong ito dahil ang Panginoon kumain siya na hindi naghugas ng kamay.
Well, sabihin nyo, ano ang strange doon? Ganyan naman ako minsan eh. Hindi naman ako naghuhugas ng kamay eh. Hindi po ganun lang. Kasi po ganito. Doon po kasi sa Old Testament, pinag-uutos po ng Diyos, pag ang isang tao, lalapit siya sa templo at sasamba siya, mag-o-offer siya ng hayop po, ng handog, ay kailangan maghugas muna siya ng kamay, symbolizing na ang tao, pag lumalapit siya sa Diyos, ay kailangan malinis siya. So yung paghuhugas po ng kamay sa Old Testament, pag lumalapit ang isang taong sasamba sa Diyos, kailangan siya maghugas ng kamay, symbolizing kailangan merong internal cleansing. Yung pong external washing of hand symbolizes there should be in the worshiper cleanliness internally. Pero ito pong mga Pariseo ay kinuha nila yung practice na yon na pinapractice lang sa temple, kinuha po nila yung practice na yon at in-apply nila sa lahat ng aspects of life nila. Okay? Halimbawa, bago po sila kumain, pag po sila ay gumala sa palengke, gumala kung sa mga public places, bago sila kumain, pag uwi nila sa bahay, maghuhugas muna silang kamay. Okay? Bago sila matulog, maghuhugas sila ng kamay. Bakit? Kasi po, baka iniisip nila, baka sa kanilang pakihalubilo sa public places, nasagi sila o kaya nakahawak sila ng isang bagay na nahawakan ng isang halimbawang makasalanan. Ng isang taong halimbawang sinner, prostitute, Gentile. Baka iniisip nila, baka sa kanilang pakihalubilo sa mga tao at sa pahipo-hipo nila doon sa mga bagay-bagay, nakahipo sila ng isang bagay na hinipo ng isang makasalanan. So, ang tingin nila, baka narumihan sila. Okay? Kaya bago sila kumain, ay naguhugas muna ng kamay. Bago matulog, naguhugas ng kamay. Kasi nga po, ganun. Sa lahat ng aspeto ng buhay nila, ang paghuhugas ng kamay ay ginawa nilang practice. Okay? Kaya nga po, ang tawag sa kanila, Pharisee. Ang ibig po sabihin ng Pharisee, the separated ones. No, hinihiwalay nila ang sarili nila sa common people because they want to be externally clean. Kasi nga po, they are Pharisees. So ano pong ginawa nila? They turned the religion into externalities. No? Panlabas lang. Okay? Na ini-evaluate nila yung spirituality ng tao batay po sa kanyang panlabas na practices. Kaya, nung dumating po si Jesus doon sa bahay ng Pariseo, nung hindi naghugas ng kamay si Jesus, nasyak siya. Itong taong ito, kung talagang malinis siya, kung talagang righteous siya, bakit hindi siya naghugas ng kamay? Malay niya. No? Malay niya, nung pagpunta niya dito, nakasagi rin siya ng isang bagay na hinawakan ng isang makasalanan, o kaya meron siya nakasalamuhan na hindi niya alam yung makasalanan. So, bakit hindi siya naghugas ng kamay? Ganun ang context diyan. Kaya nasyak po itong Pharisee ito sa ginawa ng Panginoon na hindi paghuhugas ng kamay. Kanya, ang Panginoon, He took this opportunity to correct this Pharisaistic practice. No? Ginawa po, ang Panginoon, sinuwid po niya ang mga Pariseo dito, tungkol dito sa ginawa po nilang externalities ang religion. Na panlabas lamang ang mahalaga. Kanya, dito mabasa natin sa verse 39, yan po ang Panginoon, kinumpare niya ang mga Pariseo sa isang tasa na malinis sa labas pero marumi, malinis sa labas pero marumi sa loob. Okay? Parang hindi ba, halimbawa naghugas ka ng tasa, hinugasan mo yung labas, pero hindi mo pala kalimutan mahugasan sa loob, na fully, hindi mo agad na nahugasan sa loob. So, palagay mo na titimpla ka ng kape, gagamitin mo yung tasang yon. Meron dumi sa loob. Siguro yung iba gagawin yun, pero if you are really thinking about cleanliness and if you want to think about being healthy, not getting sick, siguro hindi mo gagamitin yon. So ganun po ang ina ng Panginoon. Kayo mga Pariseo, sabi niya, lililinis niyo yung panlabas, pero marumi naman ang loob niyo. Okay? At yun po ang
dito sinasabi ng Panginoon. So ano ang sinasabi dito ng Panginoon? Well, sinasabi sa Panginoon, sa Diyos, hindi po mahalaga lamang ang panlabas, kundi mahalaga rin ang panloob sa mga sumasamba sa Kanya. Kaya, in-advise po ng Panginoon ang mga Pariseo dito sa verse 42 na sabi niya, "Woe to you, Pharisees, because you give the tenth of your tithe." So, mamaya, babalikan natin yan. Ano? So, ano ang turo dito ng Panginoon? This is the principle and then we will apply it to money. So, dito po ang Panginoon ay gusto niyang ituwid yung kaisipan na ang mahalaga lamang ay panlabas at yung panloob hindi na mahalaga. Yan po ang karamihan ginagawa ng mga tao ngayon. Nakala nila pag ginagawa nila yung ritual, ginagawa nila yung panlabas na duties ng reliyon, okay na yon kahit na hindi nila inaayos ang buhay nila. Minsan pag may dumadaang procession po doon sa harapan namin, may garden ako sa tabi ng daan eh. Kailan lang mayroong procession dito? Procession ni Poong Nazareno. Okay? Ngayon, tinitingnan ko lang kung anong ginagawa ng mga nagpo-procession. Okay, madami, no? Okay. Siyempre, makikimarites ako eh. Ganun gumanon ako sa dahil malapit lang yung garden kong maliit, malapit sa daan namin. So, tinitingnan ko, habang nagpo-procession sila, siyempre may banda yan, may banda. Minsan, Voltes pipe and tugtog yan. Okay. Ngayon, pinakikinggan ko, ano yung pinag-uusapan lang? Nagme-meditate ba sila dito? Nagsukonfess sila ng kasalanan? Nananalangin ba sila? Hindi. Okay? Alam mo yung kinala? Kwentuhan ng ordinary things in life. Kumari. Ngayon, sabi ko, bakit sila gumagawa ng ganito? They are not reflecting about their life. They are not thinking about God. So, ang mahalaga sa mga tao minsan, yung external. At basta nagawa nila yung external, okay na. Okay? Walang kinalaman yung religious activity, external, doon sa life nila. Sa puso nila. So, isa ito doon sa tinutukoy ng Panginoon sa mga Pariseo. Okay? Pero at the same time, ang Panginoon din po, nire-reject din niya o hindi niya pinag-aaway yung panlabas at saka panloob. Hindi ko mo binanggit ng Panginoon na mahalaga rin yung panloob, yung panlabas hindi na mahalaga. Hindi, sinabi niya ito, mahalaga rin yung panlabas at saka yung panloob. In fact, ganito yon. True biblical religion o true Christianity is this. Mahalaga po ang labas at saka yung loob. Mahalaga yung ginagawa natin panlabas, okay? Mahalaga rin po ang kalagayan ng ating puso na panloob. Parang ganito, ang ginagawa po natin panlabas dapat nanggagaling sa panloob. Na ibig sabihin, ang ginagawa natin, ang mga behavior po natin, pagsasalita natin, pangakilos natin, anumang ginagawa natin panlabas, kailangan ay nanggagaling sa isang pusong malinis na panloob. So dapat nagja-jive, okay? Nagko-complement o nanggagaling yung panlabas na gawi, pagsasalita, pag-iisip, nanggagaling yan sa pusong busilak, nililinis, binabago. So hindi po pinaglalaban ng Panginoon ang panlabas at saka panloob, kundi mahalaga yung dalawa. Pero yung panlabas, kailangang nanggagaling sa panloob. O yung panloob, ini-express sa panlabas. So that's the principle. That's the principle. Kaya po kung babasahin ninyo ito pong buong chapter ng Lucas na ito, ay makita nyo, in-apply po ni Jesus ito sa buhay ng mga Pharisees. Kasi ang mga Pharisees, panlabas lang ang mahalaga. Yung paloob, walang halaga sa kanila ito. So, kanya po ang Panginoon, yun nga. Pero, ngayong umaga po ito, bagamat maraming issues na tinlakay dito ang Panginoon, I just want to focus on money, on pera, on possessions. Okay? So, dito, makita po natin, ang Panginoon ay ginamit niya itong principle na ito in terms of giving. In terms of works of charity. Okay?
At dito ko po kukuhanin yung salitang paanong in our possessions does not possess us. Paano natin malalaman, paano natin mababantayan yung sarili natin na ang mga kayamanan po natin, pera natin, anumang ari-arian natin dito, anumang possessions natin dito, hindi tayo pinopossess. Rather, we are possessing them. Tayo ang nagpupossess sa kanila, hindi tayo pinaiikot ng ating mga possessions. Now, tatlong bagay po ang kailangan meron tayo. Una, there should be an external guideline for our giving, for our charity. Kailangan po merong external guideline, tulad po ng binanggit natin. Pangalawa, there should be an inner compulsion. Okay, inner motivation, inner compulsion, panloob na motibasyon sa ating pong pagbibigay. And then pangatlo po, there should be a spiritual dynamic. There should be a spiritual motor, yung a dynamic, okay, that will drive both external and internal. Okay, isa-isahin po natin yan. Una, para po matiyak natin that our possession do not possess us, ito po kung sa. Dapat po meron tayong external guideline for our Christian generosity. Dapat po we should be generous. We should be giving. Hindi lamang po lagi-laging tayo ang tumatanggap, tayo ang bine-bless ng Panginoon, pero hindi lumalabas yung blessing sa atin. Okay. Now, to be generous, we should have an external guideline. Now, dito po makita natin, parang ganito. Yes, it's good to be generous. Yes, I am generous. How do you know? Paano mong malalaman generous ka talaga? Okay? Yeah, I'm practicing generosity, pero if I will ask you, how do you know? Do you have a percentage of your income that you are using it for charity? Yan po. Now, pansinin nyo, verse 42, the Pharisees are tithers. Ano po yung tithing? Tithing is giving 10% to God's work. And the Pharisees, sila po ay mga tithers. Nagbibigay po sila ng ika-po sa gawain po ng Diyos. Verse 42, ito ang sabi ng Panginoon. Woe to you, Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Pansinin nyo, hindi po tinutuligsa ng Panginoon ang pagtatites nila, kundi tinutuligsa ng Panginoon yung external practices nila na walang corresponding internal cleanliness. Okay? So dito, ang Panginoon po, ganito ang inaano niya. Ang Panginoon po ay tinutuligsa niya yung mga Pharisees not because they are tithing, but because they are not cleaning the inside of their lives. Okay. What is tithing? Giving 10% of the income. Now, sa Old Testament po, tinutukoy dito ng Panginoon, sa Old Testament po, yung pong bayan ng Diyos, bigyan ko kayo ng background muna dito, no? Do alam ko pong marami po alam na po ninyo ito, pero for the sake of others, ay sasabihin ko, doon po yung bayan ng Diyos sa Old Testament, inuutusan po silang magbigay ng 1/10, 10% of their annual income to the priests, okay? Para po gamitin po yon sa gawain ng Diyos. Halimbawa sa Leviticus 27 verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Leviticus 27:30. So dyan po makita nyo, a tithe of everything from the land, okay, ay sa Diyos yan. Holy yan sa Diyos. Yan po ay iniutos talaga sa mga bayan ng Diyos sa Old Testament. Now, ito po ay binibigay sa priest, sa mga saserdo, sa mga priest. Ano pong ginagawa nila? For two things. Doon po sa tithe ay binibigay po at inuutos sa kanila, inuutos po sa mga Hudyo at ang mga priest po, ito po ang gamit niyan. To support God's work in the temple and to give to the poor. Yung una po, to support God's work in the temple. Okay? Yung allowance ng mga priest
yung pong mga sacrifices dun sa temple, dun kinukuha. Okay? Dun sa 10% annually na binibigay ng mga Hudyo. And then, yung pangalawang ginagamit mo, they give to the poor. Pag, yung pong nangangailangan. Okay? So in principle, ito po ang gawain ng Diyos na na pinupuntahan ng tithes. Okay? Number one, the tithes connect people to God. That is God's work. Para po makonect ang tao sa Diyos, so you have to support the temple para yung tao will be connected to God. And then, yung pangalawa, it is to connect the people of God to the poor. Para yung una, makokonect po yung bayan ng Diyos sa Kanya. Okay? Okay? And then, we connect the people of God to the people around them. So, ganun po yung tithe. Now, alam ho ninyo ganito. Pag kinonsider po natin yung rational behind the tithe, makita natin, tithing is very reasonable. Okay? Reasonable in conception, in idea, and reasonable in proportion. Anong ibig ko sabihin? Una, pag kinonsider niyo yung 10% na inuutos po ng Diyos sa mga Israelita, mapapansin mo na it's just reasonable. It's a good idea. It's a good conception. Why? Because, ayon po sa verse, God owns the land. Okay? Ang Diyos ang may-ari nung lupa nila. Alam natin, ang mga Hudyo po ay galing sa Egypt. Sila po ay mga slaves doon at ang Panginoon po niligtas sila at binigay yung land of Canaan sa kanila. Nandoon, wala silang lupa pero ang Diyos ni-reserve po yung land of Canaan sa kanila. At nung nandun na sila, sinabi ng Diyos, yes, you can own this land, but it is my land. Kaya every year, you separate 10% and that is mine. So that I can use it for the temple service so that you could be connected to me and then I could also serve other people who are poor. So it is really, okay, it is really, it is only right. Kasi sa Diyos po yung lupa na yun eh. Kaya sabi niya, a tithe of everything from the land belongs to the Lord. Para pong sinasabi ng Diyos, you give me 10% because your income comes from the land. That is my land. You till it. Binubungkal niyan, tinatanan niyan yan. Okay, pero hindi ba marapat lamang? Bigyan niyo ako ng parte ko. I'm only asking 10%. Kaya po pag halimbawa, binungkal nila yung lupa, nag-umani po sila, tapos hindi sila nagbigay ng 10%. Sa Diyos yung land na yun. Anong tawag doon? Pangungupit. Okay? Nangungupit sila. They are stealing from God. And God is only asking how much? 10%. Kaya, it's not only reasonable in idea, it's also reasonable in proportion. 10% na lang eh. Sa kanila yung 90%. Okay? Kaya po yung mga Hudyo sa Old Testament, they don't question God. Because, just imagine 10% lang. Okay? Parang sa kanila, God is really generous. Really, sabi niya, 10% lang hinihingi ng Diyos. I remember one time, nung sisimula po ko sa Lord's Way, to augment my income, kasi ang nakakaawa yung support ko dito eh. So I joined my brothers sa business po namin. We have pawn shop. Tapos po yung isang kapatid ko nagba-buy and sell siya ng kotse. Sumama ako doon para ma-augment yung income namin. Kami dalawa ni Net. Nung nagsisimula kami sa Lord's Way. Yung isang kapatid ko, binigyan ko siya ng pera. Alam mo yun, bigay sa akin 50-50. Wow, sabi ko, wala akong gagawin. Bibigyan ako ng tubo, 50-50 kami. Tapos as industrial partner, sabi ng tatay ko. Pero ngayon ko naisip, ang laki pala ng 50-50. Yung bibigyan siya. Sa brother ko, malaki bibigyan niya ako 50%. Sabi ko, ditong 10%. Sabi ko, napaka-generous ng Diyos. No? Na ang inihingi lang niya is 10%. No? Sa mga, kanya yung lupa, bubungkalin nila, tapos ibabalik lang sa kanya 10%. So it is really rational in proportion. Very reasonable. Kaya nga yung mga Hudyo, walang reklamo sila eh. Okay? So,
Kung apply natin sa buhay natin ngayon, if God were to say this to us today, how does it apply? Para pong ganito na, i-apply nga natin sa buhay natin. So, binigyan tayo ng Diyos ng isip, binigyan tayo ng Diyos ng opportunity, binigyan tayo ng Diyos ng talento, at binubungkal natin yung isip na bigay sa atin ng Diyos. Umani tayo ng limpak-limpak na salapi uso pa ba yung limpak-limpak na salapi? Okay? Ginamit natin yung isip na binigay sa atin ng Diyos, yung talentong binigay sa atin ng Diyos, kinukultivate natin yan, and then yung mga opportunities na ibinibigay sa atin ng Diyos, minsan ma-amaze ka, may mga opportunities na napakagaganda, no? And then you grab it, at alam mong binuksan yun ng Diyos para sa iyo, and then God will ask you 10%. Rereklamo ka? Parang it's unreasonable na magreklamo ka. Kasi it is His mind. It is the body, the life, the opportunity, ay galing lahat sa Diyos. Now, to ask us for 10%, and then we reclamatize, magrereklamo tayo, parang it's not reasonable. Parang nangyayari, nangungupit tayo. Okay? Okay, hindi tayo nagbigay sa Panginoon sa kanyang gawain and parang nangungupit po tayo ang labas nun. Kinukupit natin yung talagang para sa Diyos. Now, ang tanong, so sa Old Testament yan, kung gagamitin natin yung principle sa Old Testament of giving God the 10% of our annual income. Now, ang tanong marahil ng iba, actually hanggang ngayon issue ito no? Pastor, Old Testament yan. Old Testament law yan. Bakit natin gagamitin yan sa New Testament? New Testament tayo. Sandali, bago natin nagkaroon lang ako idea, yung binasa natin ngayon, ano yun? Old Testament. Pero meron na bang law doon? Walang law yan Yung si Abraham, nagbigay siya ng 10th kay Melchizedek. Hindi po, wala pang law ng tithing nun. Okay? The law was given 400 years after Abraham yata, kung di ako nagkakamali. Pero Abraham gave the 10th to Melchizedek who represent the priest of God. Okay, anyway, okay. So, kasi sa Old Testament, sabi niya, di ba, marami sa Old Testament na utos na minsan hindi ko naintindi, hindi malabo yan Ano yung talaga, parang pang sa atin talaga, pang New Testament. Kasi merong mga utos sa Old Testament, parang ang hirap sundin. Halimbawa, huwag mong pagsasamahin yung tela ng magkaibang tela. Nabasa niyo sa Bible yon, yung silk at saka ganito, wag mong pagsasamahin. At saka pag kumain ka ng steak, dapat hindi medium rare, kaya well done. Okay? Ganun sa Bible no? Pag kumakain ka, well done, walang dugo. Okay? So, ano talaga ang para sa atin, meron love your neighbor as yourself, meron pong ganyan no? Pero ano talaga yung pang sa atin? Ito ang principle. Paano mong malalaman ang Old Testament principle ay applicable ngayong New Testament? Paano malalaman? Well, it's easy. Dito makita natin. Pag ang isang principle po sa Old Testament ay ginamit sa New Testament, is for the New Testament. Pag ito ay binanggit sa New Testament, bagamat ito ay galing sa Old Testament, it should be applicable to every believer. Dito po makita natin, ang Panginoon, hindi po niya pinagalitan ang mga Pariseo dahil sa tithing. Pinagalitan sila ng Panginoon dahil po sa kanilang ginawang external ang religion. Okay? Pero ang Panginoon, pansinin nyo, sinabi niya sa kanila, you should have done tithing, pero dapat ginawa nyo rin justice and love of God. Alam mo niyo ang Panginoon, kung titingnan nyo, babasahin nyo po ang Gospels, lagi siyang mainit ang ulo sa mga Parisi. Ang lagi niyang sinisigawan ang mga Pariseo. Okay? Hindi niya sinisigawan yung mga prostitutes. Hindi niya po sinisigawan yung mga tax collectors, yung mga BRR agents sa panahon natin. Bagamat siguro kayo, minsan sinisigawan yung mga BIR. Pero hindi sila sinisigawan ng Panginoon.
ang madalas niyang sinisigawan ay ang mga Pariseo. Kasi ang mga Pariseo po sa kanilang practice of Pharisaism, legalistic religion, nagkakalat sila ng poison. Poison na pinapalagay nila sa mga tao, basta gumagawa ka ng panlabas na duty ng reliyon, pwede na yan sa Diyos. Pwede ka nang masave. Okay? Kaya ang Panginoon galit sa mga Pariseo. Pero at this point, Jesus was not really angry with them because of tithing. Okay? Nakita ho ba ninyo yan? Tingnan, sabi sa verse 42. Woe to you, Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Dapat, galit ako sa inyo kasi dapat ginagawa nyo yung tithing pero at the same time, ginagawa nyo rin yung justice and love for God. Sila walang justice at saka walang love for God. Kanya po ang Panginoon, umaayon siya dito sa tithing. Okay? Bagamat yung mga Pharisee were legalistic in practicing it, umaayon pa rin siya sa kanya. Though they're very legalist. Okay? So ang point po mga kapatid ito, Jesus is giving us an external guideline for our generosity. Because this is one way how we could test ourselves if we are really generous. You say, I am generous. I'm trying to be generous. I'm not possessed by my possession. How do you know? Are you setting aside an amount for that charity work, for God's work? Or are you only spontaneous and you are passive? Alam niyo, naalala niyo yung last preaching ko, December 29. In our generosity, we should be intentional and we should be active. Hindi po tayo dapat passive at saka okay. Kailangan po, we should not be passive. At saka we should not be unintentional. Yung bang nagbibigay ka, generous ka pag lumapit sa yung badyaw. Ganyan sa'yo. Nakakawa. 2 araw na hindi kumakain. Tapos nakita pa yung baby. Nakaganyan, no? Tutuloy si po na ganyan, no? Tapos sabi, nakawa ka. Generous talaga ako. Passive ka lang nun. No, kung walang lumapit sa iyo, kung walang magmakaawa sa iyo, hindi ka magbibigay. Kailangan pa lapitan ka. Ang tunay pong generosity is you are intentional and you are active. Okay? Kaya po dito si Jesus, He is not against tithing because this is how we measure our generosity. We should set aside a proportionate amount where we could give to charity, to God's work. Okay? To help other people who are in need, to support God's work. Dapat po meron tayong set amount, an external guideline. Diyan mo makikita kung talagang you are not possessed by your possession. Hindi ka takot mag-set ng amount. Pero pag takot ka pong mag-set ng amount to given for God's work, nako, possess ka. Hindi ng devil, possess ka ng iyong possession. So yun po ang una. Okay? Kaya po ang Pharisee, sabi ng Panginoon, you're tithing, but ganito. So hindi yun ang pukol ng Panginoon sa kanila. Hindi yun ang bintang ng Panginoon sa kanila. Pero, again, this is just the first one, no? Ito, dapat meron kang external guideline. If I will ask you today, are you really generous? How do you know? What can you tell me about your generosity? If I will ask you, how much of your income is given to charity? To given to God's work? Pastor, ang Diyos na lang ang pag may lumapit na badyo sa akin, lumalabas yan. No? Pero nagpapalimos sa akin, lumalabas yan. Pag merong kumatok sa gate namin na isang nanay nagdadala ng, lumalabas ang generosity ko. Tapos pag nandyan, hindi mo alam magkano bibigay mo. Pag wala kang basis kasi. So this is, yung una po yan. You should
really set aside. Decide a percentage. And this one is, dito ang Panginoon is giving us a guideline. No, from the Old Testament. Now, pangalawa po, ito yung pangalawa. If you want to be free from your possession and you are using your possession, hindi lamang po setting an external amount, kundi there should be an inner compulsion in giving. Meron pong panloob galing sa puso pag tayo ay nagbibigay sa God's Word. Okay? Now, tingnan po ninyo yung verse 42. But you neglect justice and the love of God. Ito yung wala sa mga Pariseo. They are just tithing pero walang inner compulsion. What is that? Walang concern. Doon sa binibigyan nila. Basta nagbigay lang sa pak. Magkano? Pero walang concern. Mamaya titingnan ko na pwede po tayong magbigay na walang pag-ibig. Pwede ka magbigay na walang pag-ibig. Pero kaya po, it's nothing, sabi. Pero anyway, saan po? Jesus was referring to Zechariah. Nung sinabi po niya ito sa mga Pariseo. Ito po ang nakasulat sa Zechariah 7. This is what the Lord Almighty said, administer true justice, show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, and the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other. Yan po ang nire-refer ng Panginoon dito. Para sinasabi niya po sa mga Pariseo, if you are tithing pero you don't practice justice, mercy, and compassion, it's not enough. There should be an inner compulsion. There should be a love. There should be a compassion and mercy na nanggagaling po sa atin when we give. Or else it's not enough. In fact, sabi po ng Panginoon, kahabag-habag kayo. Now, woe is you, sabi niya sa mga Pariseo, because you are these things, you are doing these things, pero wala naman talaga kayong pag-ibig. Panlabas lang lahat. Kaya anong payo ng Panginoon? Look at verse 41. But give that which is within. Okay? As a charitable gift, and then all things are clean for you. Sa Tagalog po, subalit ilimos ninyo ang mga bagay na nasa loob at ang lahat ng mga bagay ay magiging malinis para sa inyo. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Dapat nanggagaling sa puso ang pagkakaloob. Kung walang concern, kung walang pag-ibig, it is not enough. It's nothing. Ito po ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 13:3, na tayo po o ang isang tao na pwede po siyang magbigay na walang pag-ibig at pag walang pag-ibig, it is nothing. Kahit na magkano ang ibinigay pero walang pag-ibig, sa harapan ng Diyos walang significance. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 13:3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but I do not have love, I gain nothing. Kung ibibigay ko kung sabi niya, kung ibibigay ko ang lahat ng aking possession, yung aking mga pag-aari sa mahihirap, at pwede ko rin ibigay yung aking sarili sa kahirapan para ako'y magmapuri, pero wala akong pag-ibig, sabi ni Paul, I gain nothing. Wala akong napala. Kahit ibigay ko lahat, sa mahirap ang aking ari-arian, pero kung wala akong pag-ibig, sa harapan ng Diyos, that's zero. Zero sa harapan ng Diyos yun. So there should be an inner compulsion. Para pong ganito. Okay? Pastor, ako nagtatites ako. Okay? Good. Nagtatites ka. Meron kang percentage. Okay? Pero ganito. Mabait ka bang na amo? Okay? Mabait ka bang amo? Nagtatites ka pero ang sungit mo namang amo. Kung amo ka. Okay? Nagtatites ka pero masungit ka naman. No? Para pag nagtites ka na, parang nagawa mo na yung katungkulan mo, pero ang sungit mo naman.
No? Generous ka, pero ang sungit mo naman tao. Okay? Kung employer ka, generous ka ba sa mga employees mo? Okay? Nagtatides ka sa church, nagtatides ka, nagsaset ka ng for God's work. Pero ang tanong, okay? Mabait ka ba sa iyong mga empleyado, halimbawa? Mabait ka ba sa ibang tao? Okay? Hindi ka ba nananamantala? Nagtatides ka, pero naku, papasok na may mga politician dito, no? Ayokong pumasok doon. Baka mayroong mga politician. Okay? Okay, banggitin na natin. Nagbibigay sila kasi mayroong masama silang isip. Okay? Para iboto sila. Parang gano'n. Eleksyon na naman. Mababait ang mga tao. Parang gano'n. No? Now, they are giving pero their motive is not right. That is nothing. Lalo na pag personal na hangarin ang iniisip na kaya sila nagbibigay, iniisip nila yung balik, magkano lang naman ito, boto ito, magkano lang naman. Before God, that is nothing. In fact, before God, this is abomination. Kasuklam-suklam sa Diyos yung ganun, na nagbibigay yung tao walang proper motivation at ang motive pa niya is personal. Sa harapan ng Diyos, lalo na pinapakita niya, ito'y ginagawa niya para sa Diyos, no words are enough before God. When a person is only doing it for external practices without any proper motivation. Now, how do we know that we have inner compulsion, we have love, we have concern to the people whom we are giving? Okay? Paano nating malalaman po na talang meron tayong inner compulsion, meron tayong concern, meron tayong pag-ibig, meron po tayong compassion doon po sa concern sa gawain ng Diyos and then to other people. Well, apat na bagay. Una, yung 10%, hindi po yan mabigat. Ang 10%, hindi po yan sobra-sobra. Alam na alam mo na ang tao meron siyang concern, meron siyang love. That 10% is not too big. Pangalawa, you are giving with joy. We are giving with joy. Masaya tayo pag nagbibigay tayo. Hindi tayo nabibigatan, hindi tayo napipilitan. Ibig sabihin, meron pong inner compulsion yan. Pangatlo, we give creatively. Okay, anong ibig sabihin ng creatively? Minsan nag-iisip ka, paano pa ako makapagbibigay? Paano ko pasasayihin itong taong ito? Paano ko ibibigay itong aking donation na ito? You are thinking. No, hindi lang, magkano? No, you are thinking. And then, kasama rin po, nagpe-pray ka, pinagpe-pray mo yung binibigyan mo, pinagbibigay mo yung church. Because you give creatively. Sometimes you volunteer doon sa binibigyan mo. Okay? Na organization, yung church, nagbo-volunteer ka to really, not only the money, but yourself is there. That's being generous. You are being, kaya mo ginagawa yan, you're motivated inside. And then yung pong pang-apat, you are eager to give. Parang ganito. Okay? Pag po bless ka ng Panginoon, you are thinking, wow, I will give back. I will give back. The Lord has blessed me, I will give back. The Lord has blessed me, I will give more. Okay? Yung iba naman, if the Lord will bless me, I will give more. You're eager to give. Yan ang ibig sabihin yan, you are motivated inwardly in your heart. Okay? Alam ho ba ninyo, is another motivation kung bakit po ang giving natin dapat meron pong concern mula po yan okay, nanggagaling po sa loob niyan. Ganito po yan. Pag tayo po ay nagkakaloob, we are setting an amount to give to God's work. Okay? Nagkakaroon po tayo ng eternal impact. Ang buhay natin. Nagkakaroon po ng eternal impact and significance ang buhay natin. Saan ko po nakuha yan? Look at verse 43. Sabi po ng Panginoon sa mga Pariseo, woe to you Pharisees because you love the most important seats in the synagogues and respectful greetings in the marketplaces. Okay, kinagagalitan niya kasi panlabas lang ang lagi nilang hinahanap.
na sila'y parangalan ng mga tao, okay, saan daw man sila pumunta, sa sinagoga, okay, sa marketplace, gusto nilang nire-respect sila ng tao. Kaya sila nagpapakitang banal sila, religious sila, because they want respect from people. They want to be greeted, Rabbi. Good morning, Rabbi. Good morning. They want panlabas lahat. Even in their giving. They're giving so that people will tell them they are generous. So people will respect them for their giving. Panlabas lang. But, ano ang resulta niyan? Look at verse 44. Ano po ang epekto niyan? Sabi sa verse 44, woe to you because you are like unmarked grapes which people walk over without knowing it. Anong isipin? No significance. Wala kayong significance. Pag namatay na kayo, people will not really, ang isip nila sa inyo, hindi maganda. Ito, nagbigay lang to kasi iboboto ito eh. Ito, nagbigay lang to kasi meron siyang pansariling, walang you are like unmarked grapes that people will step over without knowing it. Your life has no impact. Okay? Walang dating, pag inaalala ang buhay ng isang taong ganito, okay? Walang inner motivation, okay? Panlabas lang. Pag iniisip yung tao yan, namatay na siya, walang kwentang tao yan. Ginamit lang tayo niyan. Parang ganun. Yung nakakakilala sa iyo, ha? At saka, yung possession po ng taong ganito, nawawala ng kabuluhan. Yung possession niya, lalo na pag ginagamit lang niya yung kanyang possession para sa kanyang sarili. Lagi lang niyang iniisip yung sarili niya, mismong yung possession niya, alam mo, yung yung isang tao po, na maraming pera, pero he is not generous. Mismong yung pera nawawalang kwenta sa kamay niya. Naisip niyo yun? Walang kwenta. Sarili lang niyang iniisip niya. Pagbabakasyon lamang iniisip niya. Comfortable lang iniisip niya. Wala siyang iniisip to be used by God. Mismong yung pera niya nawawala ng halaga. Okay? Kaya yung economy natin, ano may ginagawa sa economy natin? Di ba? Pag pinahahaba yung holiday, para yung pera lumabas. Kasi yung perang nakatago, walang kwenta yan. Okay? Kaya, ang perang nasa kamay ng isang tao hindi generous, walang kwenta yan. Nakakasira ng economy. Kaya pinalalabas tayo ng gobyerno, long weekend, lahat ng tao nasa mall, namimili, ganyan. Yung economy, buhay. Parang ganun din, sa isang taong hindi generous, binebless siya ng Panginoon, pero lagi lang niyang iniisip yung kanyang sarili, walang kwenta po yung kayamanan ng taong yun. Walang impact. Okay? At ang mahirap pa nun, pag nagkasunog, nagkaroon ng trahedya, yung pinag-invest mo ng yung pera, bahay mo, kotse mo, swimming pool mo, tapos yung ganun. Pag nasunog yan, tulad nangyari sa LA, California, tepok. Wala, sunog. Nasaan na ngayon? Walang impact. Ang impact nun, sunog. Headline ka lang. Isang mayaman na tepok. yung kanyang... Grabe yung nangyari sa LA, no? Bakit kaya nangyari yun, no? Mga artista pa. Siguro kung ordinaryong tao po yun, mga kapatid, hindi masyadong papansinin. Pero ngayon, mga artista. No? Mga artista. Siguro may message doon ng Diyos, no? Meron nagsabi, pinaparusahan daw ng Diyos yung mga taga-Hollywood kasi ang mga taga-Hollywood ang mga sabog ng kasamaan sa mundo through film and gano'n. Maraming nagsasabing ganyan. Pero I don't know. Maybe. Pero para sa akin, ang mensahe ganito. Kaya po mga artista, alam niyo yung nangyari sa LA, no? Okay? Mga bahay po ng mga artista, mga ari-arian ng mga artista, milyon-milyon mga dollar na bahay, nasunog at hindi po talaga mahapuhap yung pong sunog. It is really terrible. Bakit kaya artista? Kasi siguro kung mga ordinaryong tao, ito hindi mahe-headline to eh. Kung artista, siyempre mahe-headline. Pero anong message?
O ito, yung mga bagay na panlupa na pinagkakaabalahan ng mga tao, isang sandali lang, isang sunog lang, tapos. Nasaan ngayon? Wala na. Halimbawa, ikaw, meron kang nagpatayo ka ng, binless ka ng Panginoon, nakapagtayo ka ng isang mansyon doon sa Beverly Hills. Ano yung Paradise pa? Ganon sa Hollywood Boulevard, no? Nakapagpatayo ka doon, ganito-ganito, no? At pinagmamalaki mo, meron akong pero, bakasyonan doon, gano'n. Ayun, nasaan ngayon yun? And walang involvement sa hindi ka nagbigay sa God's cause. Wala rin, tepok na yun. Walang significance. Kanya po dito, ano po ang point po natin dito? A person who is not sharing an amount of what the Lord has given him or her become less and less significant. Walang halaga yung taong yon. At maging yung pong tinatangkilik niya, wala ring kwenta yon kasi gagamitin lang niya para sa kanyang sarili. He will not bless God's work and he will not bless other people in his life. Kanya po, and then, ano pa yung nangyayari doon? Possess siya ng kanyang possession. Possess siya ng kanyang possession. Alam mo ninyo, sino po ang merong inner compulsion to give? People who know Jesus Christ. People who know God. Okay, mamaya, pupunta tayo doon. Pero yung pong mga taong talagang kilala ang Diyos, kilala kung gaano sila kayaman through Jesus Christ, they have that inner compulsion to give. Kahit na they don't have enough, they will try to give. Okay? Sabi po sa Romans 2:6-8. Sabi po ni Paul, God will repay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. Doon po sa unang verse 7, yun daw pong nakakaalam ng pag-ibig ng Diyos. They will seek glory. They will do good. God will give them eternal life. Pero yung mga self-seeking, sarili lang ang iniisip nila, yan po ang sabi ng Panginoon. Okay? Wrath and anger. Yan po ang, dapat merong motivation. Okay? Now, so, tanungin ko po kayo, where are you in Jesus' teaching? Okay? Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin, ginagamit lang natin salita ng Diyos. Si pastor talaga, kinukonsensya ako. Talagang yun. Hindi po ako nagpapahaging sa inyo. Pinatatamaan ko kayo. Okay? Okay? No, I just want you to think about this. It is New Year. Okay? It is New Year. Okay? You have to evaluate. Kailangan natin evaluate yung sarili natin, lalong-lalo na in these possessions, in this money matter. Because money will rule us. Okay? Money will possess us. We should be free, mga kapatid. We should be free. Hindi tayo dapat natatakot mawalan. Hindi tayo dapat natatakot magkulang. Kailangan ng kasapatan natin ay ang Diyos at ang Diyos po enough siya. Kung hindi natin sasambahin ng pera, kung hindi po natin hahayaan ng pera ang mag-rule sa atin, God will be enough for us. It's only asking us, pansin nyo, kapuritya mo. Inganyarana. To give to charity. Hindi lahat. Kaya po, if you won't mind, I will ask you, okay, how are you in this Jesus thinking? Do you have a certain amount, percentage to give to God's work, to His work? Of course, hindi ko naman inaasahan lahat ibibigay niyo sa Lord's way. Tagal ko na pong inisip yan, hindi lahat ng 10% yung binibigay niyo sa Lord's way. Though some of you are doing that. I'm not expecting you. I'm just challenging you to set an amount to give una sa God's work and then to other things, generous giving you. Set a certain, ngayong taong ito, make an amount. Okay? So that you can really be
called a person who is really generous. And then yung pangalawa, proper motivation. Proper motivation. Kailangan hindi ka lang nagbibigay. You should have concern. You should love. Sa puso mo, kailangan merong dalawang yan. External and internal. Titingnan natin yung pangatlo dyan para bibigyan natin ng boost yung dalawa. So, saan po kayo dito? Saan po kayo dito? It's about time. Tagal mo na dito sa Lord's Way, nakiki-aircon ka lang. Nakikilamig ka lang. Pag merong merienda pa dyan, no, nakikikapi-kapi ka pa dyan. Pero you are not contributing to God's work. No? Alam mo niyo, itong lahat nito, kaya po merong ganito, because people are giving. These are not free. Okay? Hindi po free ito. Okay, kaya po lahat po dito binabayaran ng pera ito. Wala pong mayaman sa Lord's Way, pero there are people here who are contributing to God's work. That's why we have this building. We are enjoying the fellowship. Meron pang pakape, meron pang pabiscuit, parang patay, no? Pag meron tayong mga gathering dito, may training pa tayo dito sa ibang church. Meron pang donation diyan, no? Walang pangkape dito sa Lord's Way. Dito, overflowing yung coffee, okay? Kaya may cafeteria tayo na walang kape. May kape rin yan, 3-in-1 lang, okay? These are all given by people who are giving. Kaya meron po tayong mga ganito. Okay? So where are you in this? Pastor, ako gusto ko, magsaset na ako ng amount dito, pero yung parang mabigat sa akin. Parang hindi ko kaya yung 10%. So you start with 5%. At least you are moving. You're starting making a decision regarding this. Mag-start na doon sa kaya mo this time. And then you raise it up. You raise it up until you are adjusted. Kami dalawang misis ko, before, when we get married, alam namin ang gagawin namin. Our 10% will go to the Lord. Alam mo, sweldo ko, nakakaiyak, 1,000 lang. Siya, magkano yung sweldo mo nun? Talagang enough lang, pero sabi namin, we will give 10% to God. God will really be our source of everything. Hanggang sa bless po kami ng bless ng Panginoon. Then sabi ng Mrs. ko one day, Jim, the Lord has been blessed. Yes, gawin natin 15%. Amen. Okay? So, the fact is, you should really decide on this. Lalo na New Year. Lalo na po New Year. Now, where do we get the motivation? 10% is big. Nakakatakot yan. Pero, natatakot din ako, magbibigay akong 10%, pero wala naman akong love. Sabi ni Jesus, wag na lang. Wag na lang. No? Wag na lang kung wala kang love. Okay? Kung ang iba yung motive mo. Okay? So, where do we get the motivation? Yung pangatlo po, ito yung pangatlo po dito, to sum this up. This is the motivation. A spiritual dynamic is needed. So that magawa po natin yung internal and external. A spiritual dynamic, a motor, engine, kailangan po yan. Look at verse 42. Woe to you, Pharisees, because you give God 1/10 of your mint, rue and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. Ano raw ang nanineglect nila? Justice and the love of God. Okay? Okay? Now, hindi po sinasabi dyan na don't give, just love God. No. Kaya pinrove ko sa inyo, merong external, pero may internal. Anong motivation? Love of God. Okay? Na yung tao pong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, siya po ay kusang magbibigay. Hindi mabigat. Kailan? Pag naranasan po niya, nalaman niya ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Kasi hindi nalalaman ng tao yung pag-ibig ng Diyos liban kay Kristo. Marami po kasing mga tao ngayon, hindi nila naranasan ang pag-ibig ng Diyos kasi ang batayan nila na iniibig sila ng Diyos, pag walang problema, lahat ng bagay ay binibigay sa kanila, mahal sila ng Diyos. Pero hindi po yun ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Ang kapahayagan po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi na kayo ay binibless ng Panginoon financially. Ang kapahayagan po ng pag-ibig ng Diyos
ay nung ibigay niya si Kristo para po siyang maging tagapagligtas natin. That is the love of God. Kaya, pag alam po ng isang tao, okay, ang pag-ibig po ng Diyos kay Kristo, that person will give. Hindi po mabigat sa kanya ang 10%. Dahil He knows the love of God. Sabi po ng Bible, we love because He first loved us. Kaya tayo umiibig kasi po ang Diyos ang unang umibig sa atin. Okay? Pag po naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos kay Kristo, we will give. Okay? Now, ini-illustrate po ito. Okay? Overtime na po ako. Please give me some 5 minutes na lang. Ini-illustrate po ito ni Pablo doon sa 2 Corinthians 8 and 9. Okay? Ini-illustrate. Dito po ang yung sinasabi kong pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo, it's not hard for you to give a certain amount to God's work. Ito ang sabi sa 2 Corinthians 8 and 9. Sabi po niya sa mga taga-Corinthians, I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Well, ano pong context dyan? Dito po sinasabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinthians kung ano ang ginawa ng mga Macedonian. Okay? Kung ano po ang ginawa ng mga Macedonian doon po sa relief project ni Paul para sa mga poor in Jerusalem. So, ang Apostol Pablo po kasi, nagko-collect siya ng relief fund from all the Gentile churches na kanyang pinlant doon sa Europe. And then ngayon, ang Macedonia, a poor church, ay nagbigay sila doon sa relief fund ni Paul. Kaya sinasabi niya sa mga Corinthians, ngayon sabi niya, hindi ko kayo inuutusan, kundi sinusubukan ko yung sincerity of your love. Kaya ko sinasabi sa inyo, ang ginawa ng Macedonians, para i-test ko sa inyo. Subukin ko kayo na talagang sincere ang inyong love sa Panginoon. Ano po ba ang ginawa ng Macedonian? Well, doon po sa sa verse 1, chapter 8, ito ang ginawa ng Macedonian. And now, brothers and sisters, sabi niya, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Verse 2, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Okay? For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. Yun po ang sinasabi ni Pablo, nagtetestify siya doon sa mga Corinthians kung anong ginawa ng mga Macedonian. Anong ginawa ng Macedonian? Pansinin nyo. Hirap na hirap ang mga Macedonian. Nasa poverty level sila. Pero hindi po naging hadlang sa kanila na mag-contribute doon sa relief fund campaign ni Apostle Paul. At dahil ganun ang ginawa nila, nagtetestify si Paul sa mga Corinthians para i-test ang mga Corinthians kung talagang sincere ang love nila sa Panginoon. First point, marami pong mga tao, even Christians, sinasabi nila, I cannot give to God, I'm so poor. An excuse. Mahirap daw sila, kaya hindi sila kayo na lang mga mayayaman. Ako, pobre ako. Hirap ako talaga sa diyan. Hindi nga kami makakaganda. Alam nyo, hindi excuse yan kung alam mo yung pag-ibig ng Diyos. Ito yun, yung mga Macedonian eh. Out of their poverty, they were giving with joy. It's not an excuse na mahirap ka. Pero kung alam mo, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, yung grasya ni Kristo, that will motivate you. Okay? Now, yun po ang sinasabi niya. Okay? Kaya sabi sa verse 8, I'm not commanding you, hindi ko kayo inutusan. I want to test the sincerity of your faith. Why? Because you know the grace of our Lord Jesus Christ.
Kung alam nyo talaga, iniisip nyo yung grasya ni Kristo para sa inyo, you will voluntarily give. That's the spiritual dynamic. Kung alam mo, iniisip mo ang pag-ibig ni Kristo. Ano ba yung binigay sa atin ni Kristo? Well, ano yung grace of Jesus Christ? Now, nasabi ng Bible na bagamat mayaman siya, nagpakadukha siya para ikaw ay yumaman. Ano yung grace ng yon? Well, ano binigay sa atin ng Panginoon? When He became man and He died for our sins, He gave us salvation. Binigyan tayo ng salvation, binigyan tayo ng eternal life, inilaan sa atin ng Diyos yung kingdom of God at lahat lahat po ng nasa kingdom of God is ours. Okay? We are rich in Christ. At ganun tayo. Kung iniisip po natin yun, mga kapatid, walang amount ang malaki. Walang amount. 1 Peter chapter 1, 3-5. Just to remind us what we are now in Christ. How rich we are in Christ. And when we are thinking about our richness in Christ, giving, how big it is, it will not be enough. Okay? 1 Peter 1. Praise to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Gaano tayo kayaman kay Kristo? Meron daw po tayong mamanahing nakalaan na sa atin. Hindi kukupas, hindi luluma, nakaserve lang po yun sa atin at sinishield tayo ng Diyos ngayon para makamit natin yon. Ganon daw po tayo kayaman kay Kristo. At pag daw po iniisip natin yung grasya ng Diyos na yon, wala pong malaking amounts ang sasabihin natin masyadong malaki. Para pong ganito, pag halimbawa ho natin, meron kayong alkansya sa bahay. Walang nakakaalam nun, kayo lang, pang-emergency. Okay, alkansya, siguro ang laman nun, sabihin natin, 100,000. Walang nakakaalam. Sana all, gagawin mo. Okay. Nakatago yon, walang nakakaalam. Tuwing naisip niyo yun, nako-comfort kayo. Meron kayong pang-emergency fund. O kaya, tuwing naisip niyo, kinakabahan kayo, baka may makakaalam, may nakakita at mawala. Okay? Comfort at saka kinakabahan kayo. Ngayon, biglang may nag-text sa inyo galing sa Metrobank Apalit. Sabi niya, meron pong nagdeposito sa inyong 100 million pesos on your account. Ngayon, ano nangyari? Iisipin pa ba ninyo yung pumunta kayo sa Metrobank Apalit, binerify nyo, meron ba totoo ba ito? Yes, ito po yung mga papeles. No, ganito. Pinrint para sa inyo. Meron kayong, may nagdepositong 100 million on your account. Anong yung mangyayari ngayon sa 100,000? Kakabahan pa kayo doon? Hindi na. Bakit? Meron na kayong 100 million eh. Okay? Baka yung 100,000, baka i-touch nyo na lang yun. No? Meron na kayong 100 million. Parang ganun. Pag inisip mong meron kang 100 million, ganun kakayaman kay Kristo. Halimbawa, I'm just using this para iyan po itong inheritance kept in heaven for you. Sabi niya, inheritance that can never perish or spoil. Parang pag iniisip mo yan, you can easily be generous. Meron dynamic that will motivate you. Okay? In fact, pag iisipin nyo, kahit na magkaroon ng glitch, yung mga pera natin sa bangko, sa online, nawala lahat. Paligay ka, di ka rin kakabahan eh. Lord, dumating ka na. Para mamanahin ko na yung mana mo. Parang ganon. You're so secured. Mga kapatid, ang point po ito, if you are thinking how rich you are in Christ, which will really
yun po ay binigay sa iyo ng Diyos, hindi dahil mabait ka, hindi dahil banal ka, hindi yun ay binili sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pinatawad ka ng Diyos, ginawa ka niyang anak, yung meron kang eternal inheritance in the future. Okay, na yun ay nakalaan para sa iyo at iniingatan ka ng Diyos ngayon para pagdating ng panahon yun, namatay ka o kaya second coming, nandun yun, bibigay sa iyo. That's the spiritual dynamic. Yun po, makakawala ka sa iyong mga possession. Why will a person not give? One word, greed. Greed. Ano yung greed sa Tagalog sa greed? Kasakiman. Yan lamang po ang dahilan. Bakit ang isang tao hindi siya magbibigay? Greed. Kaya sabi na sa mga Panginoon, sa mga Pariseo, but inside you are full of greed. Yes, externally you are giving, but inside you are full of greed. 3 reasons why a person is greedy. Number 1, materialism. Pangalawa, fear of lack, poverty mentality. Lagi siyang kawawa, lagi siyang dapat kaawaan, dapat pag may contribution, dapat exempted siya. Fear of lack yan. Poverty mentality. Pangatlo is worldliness. Iniisip niya yung comfort. I have to have more because I want to live a comfortable life. Pero alam ho ba ninyo, if you think how rich you are in Jesus, these things that cause a person to be greedy, nakakawala tayo. Nakakawala tayo. Pag iniisip po natin yan. This is how we will not be possessed by our possession. I'll tell you a personal testimony. Since the Lord has blessed us the past year, sinabi po nga po ni Net sa akin, Jim, gawin na natin 15%. And there are times I receive extra money from other sources. And sometimes I'm tempted not to give a percentage. Because sabi ko, 15% na nga yung binibigay namin, magbibigay pa ba ako dito? Ganun ako, pagkatao ko. Kinaamin ko yung pagkatao ko. Makasalanan pa rin ito no? Tapos, parang challenge ako ng Panginoon, ganyan lang ba ang pag-ibig mo sa akin? Konting halaga, hindi mo maparte niyan. So, every time I have an extra income, I'm challenging myself. Will this income, new income, above what we are giving, masusubukan ba ako dito? Until umandar na yung isip ko, how can I really give more with this extra income? So yun nga, ang ginagawa ko po is really, now I'm thinking, kami dalawang misis ko, kami po, mga ano na rin yan, mga pensionado na kami ng SS Meron kami extra income Okay? Kaya we're always thinking how we can be generous. What motivates us? Ako sa akin, Jim, yan bang konting halaga yan I-compare mo nga yan sa meron ka ngayon sa akin. Malaki ba yan? Panginoon, 5,000 lamang po ito. Sige po, Lord, bibigay ko na. I will bless people. I will bless the ministries. I will bless. Kasi walang kwenta yung perang yun kung nasa akin lang. That motivation. I want to be I want to impact the world. I want. And last verse po. Last verse. Malakay 3:10. Sorry po, medyo overtime po ako. Malakas pa ako, no? Hindi ako kinuha ni Lord. Malakay 3:10. Bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store. Sabi ng Panginoon, test me in this. Saan yan? Tithing. In other verses, the Lord says, do not test me. You should not test God. Pero dito, test me in this.
Bring the whole tithe to the storehouse. Of course, hindi ko po inaasahan na lahat ibibigay nyo sa Lord. So, just be creative. Set an amount. Give some part maybe sa Lord. And there are other things you... Okay. Tapos, alam nyo, itong verse na ito, meron pong isang tao ang makakasubok sa Diyos. Isang tao lang po yan. Alam niyo kung sino yun? Hindi po ako. Hindi ko nga alam kung ano binibigay niyo. How much eh. Kayo ang makakasubok nito. Test me in this, sabi ng Panginoon. And you will see how your giving will impact. Kasi sabi niya, I will throw open the windows of heaven so that there will not be a blessing. You may impact. Who can test this? Not me. It is you. It's you. Kayo po. So mga kapatid, what is our appeal? Our appeal is this. Let us examine ourselves if we are possessed by our possession. So, ano ang Jesus way not to be possessed by our possession? Well, external guideline, at least 10%. Pastor, I can't afford it. Well, start with 5%. Then you move up. Pangalawa, internal compulsion. Love, joy, cheerfulness. Dapat masaya, cheerful, joyful, may pag-ibig. And then pangatlo, spiritual dynamic. Always think how rich you are in Christ. Then you will have the spiritual dynamic. Let us pray po. Let's pray. Aming Ama, aming Diyos, may this message ring about in our hearts and in our ears. Dahil ito po ang isang paraan para po simulan namin ang taong ito. Dahil marahil ang taong ito ay babless mo po yung iba sa amin o marami sa amin. Kaya pinapaalalahanan niyo kami na mag-ingat kami sa aming mga possession. Na hindi kami napuposes ng aming mga possession. Kung hindi, sa mamamagitan po ng mga possessions namin, ng mga financial blessing namin ay maging blessing din po kami sa gawain ninyo at sa buhay ng ibang tao. O God, I pray po sa bawat isa nang ito po ay isa-isip po ng bawat isa. Lalong-lalo na yung pong wala pang parte sa kanilang financial expenses ang God's work, kundi pansarili lamang nila ang iniisip nila. I pray that you speak to that person nang sa ganon, tulad ng sinabi ng Malakay, masubukan ka niya. Para po magkaroon ng significance, ang blessing na pinaparating po ninyo sa Kanya. O Diyos, may you be always glorified in our lives because everything comes from you. In Christ's name we pray. Amen.